Gen FM. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing, and being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa Sa himig po na inyong mapapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo,
ng United Pentecostal Church na inyo pong pansamantalang makakapiling ngayon muli sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng naabot ng himpilang ito. Amen. Saan man po kayo dako na lugar naroon. Amen. Sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Matnog, coastal areas na sakop ng Bulan, Magallanes at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay at sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Pagpalain po kayo ng Panginoon at malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng Diyos kung kayo po ay mayroong mga katanungan, lalo na po kung kayo po ay mayroong prayer request. Pagbati din po sa atin pong mga radio listeners. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, lalo po dyan yung mga listeners natin dyan sa Padre Diaz. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At maging sa tatlong congregation po sa UPC Bulan, ang UPC Iquirino, UPC Magsaysay at UPC Santa Remedios, sa lahat ng mga kapatiran, magandang umaga po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Praise God. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon, lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Matnog, sa Kalintaan, sa Manurabi, sa Hinablan Oriental, sa mga coastal barangay. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Patuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging sa atin pong mga Facebook Live viewers, good morning Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sister Helen Hailo, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Divine Spela Guyal, good morning. Thank you so much for watching. And Sister Giselle Reverente dyan po sa Manila. Amen. At ang mga nanay po ay nandyan. Ang ilan sa mga nanay natin sa church ay nariyan po sa Asia Pacific Ladies Ministry Conference. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sina Pastora Maricar, Pastor Randy, amen, at sina Sister Ophie, Sister Philly, Sister Mary Jane, Julian. Magandang umaga po dyan sa atin pong mga nanay dyan sa APLMC. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong gawain. Amen. Maging sina Sister Ning, praise God, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa inyo pong gawain. Amen. Nawa ang biyaya, ang pagpapala ng Panginoon espiritual ay sumainyo po. Amen. Sister Yoli Albao, good morning po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Maging kay Sister April Santos, good morning. Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagbati din po sa Goneo family, Isiha family at Soledad family. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Sheila May Ibanez, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. Amen. And Sister Ruth Almuraji, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. At narito po ang akin pong makasama para sa inyo po ay bumate, Brother Raymar and Brother Aljun. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Binabati natin ang lahat ng kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maging sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga radio, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Na binabati din natin yung mga FB Live viewers na patuloy na nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Maging binabati natin ang ating mga kapatiran sa lugar ng San Juan Daan, sa Yucado family, at sa mga kapatiran natin dyan, maging dito sa Barangay Lahong,
sa Guan family, at sa Gueta family. Patuloy kayong diyang pagpalain ng Panginoon. Maging dyan sa A. Bonifacio, sa Morata family, Guyala family, patuloy kayo diyang pagpalain ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Good morning po sa lahat, lalo na sa mga viewers sa Facebook Live at maging sa mga radio listeners sa mga oras na ito. Good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pagbati pala sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Zone 7, kila Tatay Carlos Dere, kila Brother Igor. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na ipinagkakaloob na kasigasigan sa inyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ganoon din po sa mga kapatid natin sa Barangay Aquino na palaging nakikinig araw-araw sa Gotis family, Guyal family, Azuela family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa Santa Remedio Saints, sa Goliena family at Soledad family, ganoon din sa Isiha family, Guneo family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa tatlong congregation ng Bulan, mga kapatid, sa tatlong church, sa Iquirino, Magsaysay at Santa Remedios Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, good morning. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. And also, Sister Julie Albao, thank you so much for watching from Manila. Amen. Praise God. Nandyan po sila sa Asia Pacific Ladies Ministry Conference. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kasama po yung mga nanay from Quezon Bicol District. Amen. At yung mga nanay natin from Bulan. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mag-enjoy po kayo sa inyo pong gawain, sa inyo pong pagpupuri at pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Diyan po sa Ninoy Aquino Stadium. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Napakaganda po na maka-attend sa mga ganyang gawain, especially sa mga nanay, sapagkat kayo po ay talagang nagli-lead o nangunguna sa inyo pong mga anak, pamilya. Kaya napakahalaga po ang mga ganyang gawain. May panibagong lakas, panibagong encouragement, mga matututunan. Amen. May mga bago naman po kayong maia-apply sa inyo pong mga buhay, especially sa inyo pong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. And by this time, tayo po ay mag-aaral ang salita ng Panginoon. Amen. By the way, good morning, Brother Oli and Sister Ninette, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Zone 2, good morning po ang Baguio family. At ang mga kapatiran natin dyan sa JP Laurel, sa Inararan, sa Zone 7, amen, sa Barangay San Juan Daan, mga kapatiran po natin dyan. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Lahong, si Sister Laura Gumban and sina Brother Edmond and family, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much sa Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating pong buhay. Amen. By this time, amen, simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pong panalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Amen. Sabayan niyo po kami sa aming pong pananalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang araw na iyo pong pinagkaloob sa amin. Iyo mo kaming ginising, O Diyos, mula sa aming pagkakatulog. Salamat sa proteksyon at pag-iingat, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka. Minsan pa, Panginoon, patuloy din po naming idinudulog sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong mga salita sa oras na ito ay patuloy mong gawing pagpapala sa amin pong mga tagapakinig sa kanilang mga radio, sa mga nanonood sa Facebook Live, Lord. Gawin mo po itong pagpapala sa kanila. Na kung saan, amen, ang pinakapangunahing mararamdaman nila ay ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal,
at ang iyong pagkalinga at pagmamalasakit sa kaluluwa ng bawat isa. Panginoong Hesus, tinatanggap namin o Diyos ang iyong gabay at patnubay sa oras na ito, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang amin pong luluwalhatiin at itinataas sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po lahat ng mga nakikinig sa radio. I-bless mo po lahat ng mga nanunood sa Facebook Live. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Bigyan mo po ng comfort ang mga nagdadalamhati. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo po ng kagalingan ang may mga karamdaman. Bigyan mo po, O Diyos, ng lakas ang mga nanghihina. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo 15. Medyo mahaba-haba ito, Brother Aljun. 1 hanggang 9. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga Iskriba na nagsisipagsabi, "Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay." At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabang mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama, at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mamagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Mga kapatid, atin pong pag-aralan ang sinabi mismo ng atin pong Panginoon. Amen. Ang tagpong kasi ito ay nagkaroon ang Panginoon ng pag-rebuke o pagsaway sa mga iskriba at mga Fariseo sa panahon na ito. Sapagkat ang mga Fariseo po, mga kapatid, ay nakatuon ang kanilang paggawa sa mga panlabas at sa mga pagtingin lamang o paningin ng mga tao sa kanilang ginagawa, mga kapatid, at hindi ito nagmumula sa kanilang mga puso, kundi ito ay ang mga ginagawa kasi ng iskriba at mga Pariseo. Ginagawa nila ang mga utos hindi dahil sa mahal nila ang Diyos, kundi dahil sa ito ay pakitang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon doon, mga kapatid, sa kayong mga mapagpaimbabaw, sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaya atin pong pag-aralan yung traditional ways of serving God at ang biblical ways of serving God. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, hindi po marapat na yung pamamaraan natin yung gagawin at susundin natin. Hindi po. Kasi una, dapat nating maintindihan at maunawaan, Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Natural, kung Diyos ang pinaglilingkuran natin, marapat lamang na kung ano ang pamamaraan ng Diyos, kung paano natin siya paglilingkuran, yun din ang dapat nating gagawin. Ang nakakalungkot lang, may mga tao na naglilingkod o pinaglilingkuran nila ang Panginoon hindi sa pamamaraan ng Diyos, kundi sa kanilang sariling pamamaraan. Amen. Kaya makikita natin dito kung ano ba yung
pamamaraan na tradisyonal, mga kapatid, at yung pamamaraan na biblikal. Tingnan natin ang Marcos 7:3 hanggang 4. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna naguhugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, at kung hindi muna maghuhugas ng kamay, ay hindi sila maghisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. Amen, mga kapatid. Praise God. So, kaya tinanong ng mga Pariseo at mga Eskriba ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo hindi naghuhugas ng mga kamay pagka kumakain? Kasi ang paghuhugas ng kamay, ito ay tradisyon talaga. Ugali talaga ito ng mga Hudyo. Pero mga kapatid, hindi po kasi yan ang issue, yung paghuhugas. Ang issue po dyan, mga kapatid, ng Panginoon doon sa mga Pariseo at mga Eskriba, mga kapatid, masyado nilang pinahahalagahan yung mga bagay na panlabas, pero hindi nila binibigyan ng ayos yung kanilang sariling kalooban, yung nasa puso nila. Masyado silang aware doon sa mga panlabas, pero yung sa panloob, mga kapatid, hindi nila yon inaayos at inaasikaso. Kaya nga, mga kapatid, dito natin makikita na yung mga Pariseo, mga kapatid, amen, ang kanilang mga pinanghahawakan ay ang mga salit-saling sabi ng matatanda. Mga kapatid, hindi naman talaga sinabi ng Diyos. Hindi naman talaga sinabi na kung anuman ang nais ng Panginoon, kundi ang kanilang mga pinanghahawakan ay yung mga bagay na sinasabi ng mga matatanda, tradisyonal, hindi naman talaga sila, kumbaga hindi naman talaga nila ginagawa yung nais ng Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi siya masyadong tawag doon, ang Pariseo, hindi sila masyadong concern sa panloob nila. Wala silang planong magbago. Hindi nila planong baguhin ang attitude, ang kanilang mga puso, at ang kanilang pagkatao. Ang kanila lamang ginagawa ay ang mga panlabas na kaanyuan. Na kung saan, mga kapatid, amen, ang dapat nating unahin ay yung panloob. Kasi kung maayos ang loob, magiging maayos yung magiging resulta sa labas. Kasi kung ano ang nasa loob, yun ang lalabas. Ang Pariseo baliktad. Kung ano ang nasa loob, tinatago nila at tinatakpan nila ng kanilang mga panlabas na kaanyuan. Yun ang ayaw ng Diyos sa mga Pariseo at mga Eskriba. Mga kapatid, ang isa pang halimbawa ng Panginoon, ang mga Pariseo at Eskriba, ang kanilang katwiran ay kagaya ng nicho o pansyon. Mga kapatid, nasa ibabaw sa labas ay malinis, pero ang loob ay bulok. Yun ang katwiran ng mga Pariseo. Yun ang ginagawa ng mga Pariseo. Masakit ito, mga kapatid. Kaya nga yung binasa natin kanina na Matthew chapter 15 verse 1 to 9, kung itutuloy natin ang pagbabasa, pagdating sa verse 12, mga kapatid, nagtampo at nagdamdam yung mga Pariseo sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang Diyos kasi ayaw niya na ang paglilingkod ay pakitang tao lang. Ayaw ng Diyos na ang paglilingkod o ang pagsunod ng mga tao ay para lang sa kapurihan nila. Hindi po. Dapat ang paglilingkod natin, ang nag-glorify ay ang Diyos, hindi yung sarili natin, mga kapatid. Matthew chapter 15 verse 7 to 8, sa pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon. Kayong mga mapaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Pwede mo palang igalang ang Diyos sa labi, pero malayo ang iyong puso.
paano yan mangyayari at paano yan nangyayari. May mga tao na kilala nila at alam nilang may Diyos. Ganito kasi ang pangangatwiran ng mga tao na ginagalang nila ng kanilang mga labi ang Diyos pero ang kanilang puso malayo. Yung alam mong may Diyos pero hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, alam mong may Diyos pero wala kang planong sumunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga may mga tao na every time na sa atin pong mga pagngaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mga rason ng mga tao, Pastor, hindi ko naman na kakalimutan ang Diyos. Lagi naman nasa puso ko ang Diyos. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, kaya hindi ko na kailangan magsimba. Yun po yun. Yung mga tao na iginagalang ang Diyos ng kanilang mga labi, pero yung kanilang puso malayo. Kasi ang tao na totoong malapit ang kanilang puso sa Diyos ay may panahon para sa Diyos. Naglalaan ng oras, naglalaan ng panahon, naglalaan ng atensyon at lakas para maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Pero kapag binabanggit mo lang lagi ang Diyos sa labi at wala ka namang pagsunod, yan po ay traditional ways of serving. Mga traditional na pamamaraan. Ang iba nga dyan mga kapatid, nagsisinyas na lang eh. Pagdadaan sa simbahan, magsisinyas na lang. Mga kapatid. So kung hindi dadaan sa simbahan, hindi sisinyas. Traditional ways of serving po yun. Ang gusto kasi ng Diyos na paraan ng paglilingkod natin, mga kapatid, ay dapat, amen, nakikita sa buhay natin. Mark 7:7-8, pakinggan natin ang sinasabi. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Amen. So, pagka ang tao ay ang kanilang paraan ng paglilingkod o pagsasadyos ay sa labi lang, wala sa paggawa, wala sa pagsunod, ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang mga ganyang pagsamba. Kaya pag hindi mo isinasa puso, hindi mo sinusunod yung mga utos ng Panginoon, yung iyong mga pagsamba, walang kabuluhan yun. Kaya nga mga kapatid, nagiging makabuluhan lamang ang ating ginagawang paglilingkod kapag ito ay ating isinasapamuhay, kapag ito po ay atin pong sinusunod at naglalaan tayo ng panahon, naglalaan tayo ng oras para sumunod at maglingkod sa atin pong Panginoon. Doon lamang po nagiging mas makabuluhan ang ating pagsamba. Pero kapag ang ating pagsamba mga kapatid, amen, praise God, ay hindi nakikita sa gawa, hindi po yun nagiging makabuluhan. Ibig sabihin, nagsasayang lang tayo ng oras, nagsasayang lang tayo ng lakas, nagsasayang lang tayo ng energy, ng effort. Amen. Nag-effort ka rin lang naman, gumawa ka rin lang naman, samantalahin na natin. Amen. Ayusin na natin. Yun po yung mga traditional ways of serving sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 8, pakinggan natin. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Amen. Yung mga aral, mga kapatid, na galing sa mga kumbaga yung mga traditional ways of serving God, yan po ay mga pamamaraan ng tao lang. Hindi yun pamamaraan ng Diyos. Hindi yun aral ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga, may mga sarili din silang filosofiya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo. Sa mga Kristiyano, mag-ingat, kayo'y magsipag-ingat. Baka may bumihag sa inyo sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Ano yung mga bumibihag, mga kapatid? Yung mga pandaraya, mga kapatid, na ginagawa. Yun yung mga pandaraya na ang aral ay sa kanilang mismo rin. Hindi aral na ayon sa aral ni Kristo. Yan po yung mga bulaang
mga ngaral at mga bulaan na tagapangharal. Yun po yung bagay na ipinag-iingat na kailangan nating ingatan. Ang pakilahan niyan, mga kapatid, o ang senyales niyan, ang palatandaan niyan ay ang aral na hindi sinasang-ayunan ng aral ng ating Panginoong Hesus Kristo. Walang kabuluhan ang mga ganyang bagay, mga kapatid. Kaya nga, dapat yung ating ginagawang paglilingkod, ito po ay naayon sa kalooban ng Panginoon na atin ding sinusunod ayon sa kagustuhan at utos ng atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay paalala ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na kung ikaw man ay mayroong hangarin na maglingkod sa Panginoon, wag lang sa bibig. O kung ikaw man ay naglilingkod na sa Panginoon, wag lang sa bibig, kundi dapat sa gawa. Nakikita dapat sa gawa sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Mga kapatid, kasi magagawa lang natin ang kalooban ng Diyos kapag ito'y ating sinusunod. Mga kapatid, Matthew chapter 11 verse 29, ganito po ang ating mababasa. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Ito naman yung mga biblical na pamamaraan ng paglilingkod. Kasi yung traditional na pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, yun po ay pagpapaimbabaw, pagmamalaki, mga kapatid. Mayroong motibo ng pagmamalaki. Kaya nga, mayroong ang mga Hudyo noon, mga kapatid, mayroon silang diskriminasyon. Kasi sa batas sa Hudyo kasi, sa mga Israelita, kapag ikaw ay Hudyo, dapat ang asawa mo Hudyo rin. Pagka isa kang Hudyo tapos nakapangasawa ka ng ibang lahi, ang tawag sa iyo Samaritan. Mga kapatid, Hudyo, nakapangasawa ka ng hintil. At ang tingin ng mga Hudyo dyan ay marumi. Kapag ikaw ay isang Hudyo, nakapangasawa ka ng isang hintil, isay-separate ka nila. Meron silang diskriminasyon, mga kapatid. Pero, dinidiscriminate nilang mga ganong tao, pero yung kanilang sarili, hindi nila inaasikaso. Yun po kasi yung pamamaraan ng paglilingkod noon, sa pamagitan lamang ng mga pagsunod sa mga kasulatan at sa mga utos ng mga propeta. Nung ang Panginoong Jesucristo ay dumating, hindi na po ganun. Dapat yung pagsunod galing sa puso, mga kapatid. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, wala dapat diskriminasyon, wala dapat, mga kapatid, pagmamalaki. Dapat yung paglilingkod natin ay bunga ng ating pagpapakumbaba. May resulta ng pagpapakumbaba ang ating gagawing paglilingkod. Hindi discrimination, mga kapatid. May mga time na ang ating pangangaral ay rebuke, mga kapatid, hindi para ipagmalaki, mga kapatid, na tama yung atin pong pinaniniwalaan, kundi ang ating pangangaral na mayroong rebuke, mga kapatid, ito po ay paglalahad ng katotohanan ng mga kapatid na kung mayroon man tayong dapat gawin, ito ay dapat nasa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya ang biblikal na pamamaraan ng paglilingkod, una, dapat mayroong pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, amen, at sa harap ng mga tao, para hindi tayo, mga kapatid, magmukhang mapagpaimbabaw. May mga naglilingkod kasi na ang kanilang kabulukan, mga kapatid, ay tinatakpan ng kanilang kasuotan. Hindi po natutuwa ang Diyos niyan. Pero hindi rin marapat na hindi mo na aayusin ang iyong kasuotan para makita ang iyong panloob. Hindi po, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, kung paano naging maayos ang ating kasuotan, dapat ganun din kaayos yung ating kalooban. Yun po ang punto ng Panginoon, mga kapatid. Acts 20 chapter 20 verse 19. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Amen. Malinaw po ang sinabi dito. Ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha. Amen. Kailangan ang paglilingkod sa Panginoon mayroong pagpapakumbaba. Ngayon,
Kung ikaw man ay nagagawa mong masunod ang kalooban ng Panginoon, kailangan ang mangibabaw sa iyo ay ang pag-ibig. May mga naglilingkod kasi na porket nasusunod nila ang kalooban ng Panginoon, ang tingin nila sa mga hindi sumusunod ay talagang napakarumi, wala ng pag-asa. Hindi po. Dahil ang totoong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, amen, ay may pag-ibig sa mga kaluluwa at may pag-ibig sa iba. Mga kapatid, amen. At ang pag-ibig, yan po ay nagagalit. Ang taong umiibig, natural na nagagalit. Hindi dahil sa namumuhi siya, kundi nagagalit siya sa maling ginagawa. Kagaya ng Panginoong Hesus. Nung ang Panginoong Hesus umibig sa atin, mga kapatid, may mga panahon na pinapalo tayo ng Panginoon para lang matuto tayo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod natin, mga kapatid at mga kaibigan, kailangan ito po ay bunga ng atin pong pagpapakumbaba. Amen. Motivated by love, motivated by humbleness sa atin pong mga puso. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Sapagat hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos tayo naglilingkod. At ang ating paglilingkod ay hindi po pakita ang tao lang. Amen. Praise God. John chapter 14 verse 15, pakinggan po natin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Yan po yung mga biblikal na pamamaraan ng paglilingkod. May pagsunod. Ang totoong umiibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, sabi ng Mateo 7:20, sa bunga inyo silang makikilala. Ang totoong umiibig sa Diyos, nakikita po yan sa buhay niya. Ang totoong umiibig sa Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos. Ang totoong umiibig sa Diyos, mga kapatid, naglalaan ng oras at panahon. Kasi pagka mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Panginoong Hesus, mga kapatid, maglalaan ka ngayon ng oras para sa Kanya. Maglalaan ka ng lakas. Paglalaanan mo siya ng panahon. Kaya nga, hindi natin maluloko ang Diyos eh. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, mahal kita, tapos busy ka, wala kang panahon sa Kanya. Hindi po yun, mga kapatid. Kasi ang Panginoon, hindi siya masyadong naa-attract, mga kapatid, sa salita lang. Mas naa-attract ang Diyos sa kung ano ang iyong ginagawa para sa Kanya. Mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng atin pong Panginoon. Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, tuparin mo ang aking utos. Ang tao na nagmamahal sa Diyos, ang palatandaan niyan, sumusunod sa utos ng Diyos. Pagka sinasabi mo na mahal mo ang Diyos tapos hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos, wala kang panahon sa Kanya, wala kang oras sa Kanya, hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos. Amen. Minamahal mo lang ang Diyos sa pamagitan ng bibig. Iginagalang mo lang siya. Yun ang sabi ni Propeta Isaiah. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, sabi ng Panginoon. Datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sapagkat may mga tao na ginagalang nila ang Diyos. Wala namang tao na nilalapastangan ang Diyos. Wala pong matinong tao na harap-harapang nilalapastangan ng kanilang bibig ang Diyos. Wala po. Kung meron man, hindi yon matino. Mga kapatid. Amen. Pero, paano ba natin may papakita sa Diyos na iginagalang natin at iniibig natin siya? May papakita natin yun sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang utos, sa Kanyang kalooban. Mga kapatid. Amen. 1 Samuel 15:22, pakinggan natin. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Obedience is better than sacrifice. Wala pong problema sa sakripisyo, basta't ito ay bunga ng pagsunod mo. Pero kapag ang sakripisyo mo ay hindi bunga ng pagsunod, useless ang sakripisyo mo.
mga kapatid. Obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, kung tayo ay maglalaan ng sakripisyo, kung tayo ay magbibigay ng sakripisyo para sa Diyos, dapat ito ay bunga ng ating pagsunod sa Diyos. Kasi kapag ang sakripisyo mo, naglalaan ka ng oras, naglalaan ka ng panahon, sabihan niya ni Pastor, kailangan maglaan ng oras, maglaan ng panahon, maglaan ng lakas para sa Diyos. Kaya gagawin ko to, mag-aalay ako ng oras, mag-aalay ako ng buhay. Pero pag hindi naman yan bunga ng pagsunod mo, kapag ginagawa mo lang yan dahil sinabi ko, useless ang magiging sakripisyo mo. Dapat, kung magsasakripisyo tayo para sa Diyos, dapat gawin natin yun bunga o resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi lang dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa sinabi ng Diyos. Kaya nga ang paglilingkod natin sa Diyos, ito dapat ay motivated by love. Motivated, amen, ng ating pag-ibig sa Diyos. Kasi kapag ka umiibig ka sa Diyos, magkakaroon ka ngayon ng desire para sumunod sa Diyos. At yung pagsunod mo sa Diyos, mga kapatid, amen, praise God, ito ay nagre-require ng sakripisyo, doon nagkakaroon ng kabuluhan ang ating gagawing pagsunod. Useless ang sakripisyo natin kung hindi bunga ng pagsunod, mga kapatid. Kasi may mga tao kasi na sasabihin doon sa spiritual leader, ikaw nang bahala sa kaluluwa ko, ipagdasal mo na lang ako, narito ang pera, narito ang offering ko, narito ang bagay na, anumang material na bagay ang ibibigay mo, narito po, at ikaw na pong bahala manalangin para sa akin. May sakripisyo ka lang, pero wala kang pagsunod. Yun ang sabi ng Panginoon dito, ani Propeta Samuel, obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, di baling sumunod ka muna, mga kapatid, bago ka magsakripisyo. Ang nangyayari kasi sa panahon ngayon, yung traditional ways of serving God, sakripisyo. Nagsasakripisyo sila, pero wala silang pagsunod. Kasi wala silang time, wala silang panahon, wala silang oras para sumunod sa Panginoon. Wala silang time na sumamba sa Panginoon kasi busy sa mga material na bagay. Kaya yung kanilang bunga ng kanilang pinaghirapan, mga kapatid, nakukonsensya sila kasi wala silang time sa Diyos, ngayon nag-o-offering sila. No, hindi po ganon ang pamamaraan ng paglilingkod. Dapat mauna ang pagsunod bago ang sakripisyo. Kasi hindi mo magagawang magsakripisyo ng totoo kapag hindi ka sumunod sa Diyos. Colosas 3:23, pakinggan natin. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Kailangan ang paglilingkod sa Diyos, dapat mga kapatid, ito po ay isinasa puso ang ginagawa. Dapat isinasa puso natin ang ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos, hindi lamang sa paningin ng mga tao. Kasi kapag ka ang iyong ginagawa ay wala sa puso, useless ang ating ginagawa. Mga kapatid, ayaw kasi ng Panginoon na ang mga tao maglilingkod sa Kanya ng sapilitan, na pinipilit ka. Kaya mo ginagawa yan dahil pinilit ka lang. Kaya mo ginagawa yan dahil every time na may nangangaral, nasasaktan ka. Kaya para hindi ka masaktan, gagawin mo na lang. No. Kailangan isinasa puso natin yung ating ginagawa. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, isa puso natin yung ginagawa nating paglilingkod. Sa mga kapatiran, isa puso natin ang ginagawa nating paglilingkod. Amen. Pupunta tayo sa church dahil nasa puso mo ang pumunta eh. Amen. May mga sa mga mananampalataya, may mga panahon na nagiging traditional na rin tayo. Kasi yung pagdalo sa simbahan, para bang dahil naging routine na ng buhay mo, naging habit mo na ang dumalo sa church, na para bang hindi ka kompleto pagka hindi ka nakakadalo every Sunday. Amen. Kaya ka dumadalo dahil naging parte na ng buhay mo yun eh. Maganda po yun. Pero dapat,
yung pagdalo natin sa church, dapat motivated by love. Dapat kaya ka pupunta sa church dahil mahal mo ang Panginoon at magpupuri ka sa Diyos. Hindi lang dahil sa may masabi ang iba. Hindi lang para ipakita sa iba na kaya dadala ko sa church, baka isipin ng iba na absent na naman ako. No. Kailangan yung paglilingkod natin motivated by love. Ano man ang ating ginagawa sa isip, sa salita at sa gawa, gawin natin ng buong puso. Kasi masarap tanggapin ang ginagawa ng isang tao para sa iyo kapag ito ay buong puso niyang ginagawa para sa iyo. Walang pagpipilit, without murmuring, mga kapatid, walang pag-aalinlangan. Ganon din dapat ang ginagawa natin sa Panginoon. Gawin natin ang mga bagay na patungkol sa Diyos ng buong puso. Buong pag-ibig. Ngayon, pagka buong puso mong ginagawa, amen, ang iyong paglilingkod, dapat, mga kapatid, kumbaga ito ay nagre-resulta ng maganda, amen, na aura ng iyong mukha, mga kapatid, amen, dahil isinasa puso mo ang iyong ginagawa. Colosas 3:17, 17 at jump tayo Brad sa 24. Pakinggan natin ang sinasabi. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. That's the essence of service, mga kapatid. Yun ang totoong diwa ng paglilingkod, na ang ginagawa natin ay isinasa puso natin, at yung ginagawa nating paglilingkod ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa kanino mang tao. Kaya ka naglilingkod dahil isinasa puso mo ang iyong ginagawa. Kaya mo ginagawa yan dahil sa Panginoong Hesus. Hindi lang dahil sa sinabi lang ni pastor. Hindi lang dahil sa narinig mo sa pangaral. Kundi bagamat narinig mo sa ganitong pangaral, pero dapat ang iyong paggawa ay connected na doon sa Panginoon. Panginoon, gagawin ko to dahil sa iyo. Gagawin ko to ng buong puso. Sasamba ako dahil sa iyo. Gagawin ko to ng buong puso. Hindi ako pupunta sa church dahil sa kanino mang tao. Pupunta ako sa church dahil sa iyo, Panginoon. At gagawin ko to ng buong puso. Kaya nga, masdan niyo po yung mga tao na kapag ang kanilang ginagawa ay buong puso, mga kapatid, kahit malayo, nakakarating. Kahit mahirap, may paraan. Kahit walang paraan, nakakahanap ng paraan. Yan po ang mga tao na kapag ang kanilang ginagawa ay buong puso at dahil sa Panginoon. Pero kapag ang iyong ginagawa ay dahil lang sa tao, mga kapatid, walang laman, walang substance. Mga kapatid, ang ating paglilingkod kapag motivated tayo, amen, sa paningin lamang ng mga tao. Pero kapag motivated by love, at yung ginagawa natin ay dahil sa Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoon, magagawa natin yun ng may kasiyahan. Kaya kung ikaw ay magbibigay sa church, dapat buong puso at dahil sa Panginoon. Kung ikaw ay magpupuri sa Diyos, dapat buong puso at dahil sa Panginoon. Kapag ikaw ay dadalo, gawin mo sa pangalan ng Panginoon ng buong puso. Mga kapatid, ikaw ay mag-aakay, ikaw ay magbabahagi ng salita ng Panginoon, ikaw ay mananalangin, gawin mo ang mga bagay na yan ng buong puso para sa Panginoon Jesus. Hindi lang dahil sa nakikita ka, hindi lang para masabi na nananalangin ka, hindi lang para masabi na may ginagawa ka, kundi para maipakita mo sa Panginoon na iyong ginagawa ay hindi pagpapaimbabaw, hindi pagpapakitang tao lang, kundi para makita ng Diyos ang iyong effort na ginagawa. Gawin natin ang lahat ng buong puso sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat
naglilingkod tayo sa Panginoong Hesukristo. Napakaganda na sinabi ni Apostol Pablo dito. Amen. Tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, wala kang tatanggaping mana, mga kapatid. Kaya dapat yung paglilingkod natin para kay Kristo, hindi para sa kung sino mang tao. Pero gawin natin yon ng buong puso, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Yan po ang biblikal na pamamaraan ng paglilingkod, na hindi ang sarili mo ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang siyang nasusunod. Useless lahat ng atin pong mga gagawing paglilingkod kapag hindi ito ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi ito galing sa iyong puso, mga kapatid, at ito ay motivated ng pagpapaimbabaw. Useless lahat yun. Para hindi masayang yung ating mga efforts, energy, time, mga kapatid, na ibinibigay natin para sa Panginoon, gawin natin ng buong puso, mga kapatid, at sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa harapan lamang ng mga tao. Amen. Sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa kanino mang tao. Tayo ay manalangin, mga kapatid, sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay at pagpapaalala na ito sa amin, na kung saan hindi ka nakatingin, amen, praise God, sa mga tao na nagpapaimbabaw, kundi ikaw ay nakatingin sa mga taong isinasapuso ang kanilang ginagawa na paglilingkod para sa iyo. Kung meron man kaming dapat sundin at ganapin, amen, at maging standard kung paano ka namin paglilingkuran, yun ay ang iyong sariling kalooban, hindi ang aming sariling kalooban lamang. Panginoong Hesus, tulungan mo po kami na ang aming ginagawang paglilingkod ay maitama, maging motivated by love, at ito po ay para sa iyo lamang, hindi sa kung para sa kanino man. Panginoon, tulungan mo po kami na ikaw ay aming mapaglingkuran, hindi lamang sa labi, kundi nakikita dapat sa gawa. Help us, O Lord, in your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa salita ng Diyos na atin pong tinalakay. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat po ng mga sumubaybay, mga nanood sa Facebook Live, sa lahat ng mga nakinig sa radio. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Jonathan Gabad, ang atin pong AMD President dyan sa Matno, good morning. And Sister Miguela Mira, good morning po dyan po sa Italy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Beneta Azarcon, good morning. Sister Agnes and Brother Jason dyan po sa Murawan, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. And Sister Brother JP Flores, good morning. Amen. Si Kuya Tonton, praise God, nasa biyahe going to Pangasinan. Ingatan ka, Kuya, ng Panginoon. God bless. Amen. At Sister Angelita Castillo, Sister Erlinda Peruelo, good morning. Brother Joel, Pastor Joel Tinoco, ang aking pong kaibigan, good morning, sir. God bless. At sa inyo pong mga kapatiran sa church. Amen. Muli, mga kapatid, amen. Maraming salamat po sa atin pong technical side, DJ Box. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa ating pong mga Bible readers, Brother Aljon, Brother Raymar, pagpalain kayo ng Panginoon. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa radio, sa lahat ng mga nanood online. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Sa pangalan po ng atin pong Pastor Randy Rosari, huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sa mga kapatiran po natin sa UPC Bulan, tuloy po ang ating First Sunday Joint Fellowship
sa Ikirino alas 8 ng umaga ngayong darating na linggo. Again, tuloy po tayo sa joint fellowship sa first Sunday of March, mga kapatid. God bless everyone.